putik. Ano nangyari? Ano nangyari? Naman ako ng alamin. Oh. Natanggal yung saksak natin.
Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon nakakatipon para sa pag-isang dibdib na Harold Baluyot at Mylene de Ocampo na ngayon ay papasok sa isang bagong buhay, ang buhay may asawa. Pagdasal po natin sila na sila ay maging tapat sa kanilang sumpaan, sa kanilang pagmamahalan habang buhay at maging matatag sila sa kanilang buhay may asawa, buhay pagkapamilya. Maging marapat tayo sa pagdalangin para sa kanila, ihingin muna natin sa Diyos ang kanyang awa at pagkapatawad. Sabay-sabay natin dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagkukulang, patubayan tayong lagi tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami, Kristo. Kaawaan mo kami, Kristo, awan mo kami, Panginoon, awan mo kami, Panginoon, awan mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyo pong itinalaga ng pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na simbahan. Sa pinagdurugtong na buhay niya na Harold at Mylene, na ngayon umaako sa banal na ng kasal, naway mangibabaw ang pinapahinga ng pagmamahalan sa pamamagitan ng Jesucristo, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto.
babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginooy may takot. Ang maalab na adhikay, sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Hindi siya magkukulang. Ang buhay niya ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Tugon po. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Tugon po. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tugon po. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. May mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula nilikha sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng sinumang tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang araw na ito ay araw kung saan sinasamahan natin at sasaksihan natin ang pagsusumpaan ni na Harold Baluyot at Mylene de Ocampo. Si Harold at si Mylene, sila ngayon ay naririto upang ipahayag ang kanilang pagmamahalan bilang mag-asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, sa karamdaman at kalusugan hanggang kamatayan. Yan ang kanilang ginagawa ngayon ni Harold at Mylene. Sila magsusumpaan na magmamahalan habang buhay. Yan ang nadinig natin sa pagbasa na sinabi sa Biblia kay San Mateo, Harold at Mylene, mula ngayon, hindi na kayo dalawa, kundi isa.
At mula sa araw na ito, kayo'y pinagsasama ng Diyos. At dahil kayo'y pinagsama ng Diyos, sabi sa Ebanghelyong nadinig natin, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng sino mang tao. Kaya't yan ang buhay mag-asawa. Yan ang pagpapakasal dito sa simbahan. Panghabang buhay na pagsasama. Hindi lamang 5 taon, hindi lamang 20 taon, hindi lamang 50 taong pagsasama, kundi habang buhay. Sabi nga, until death. Ano? Until death do us part. Kaya't yan ang una na nais kong iwan sa inyo, Harold at Mylene. Mula sa araw na ito, kayong dalawa ay magsasama habang buhay. No? It's a lifetime commitment. 24/7. 365 days a year, without vacation, without sick leave. It's a full-time commitment and responsibility ang buhay may asawa. No? Kaya yan ang una na tatandaan ninyo. Ha? Panghabang buhay na pagsasama. Lifetime commitment. Kamatayan lamang ang pwede na makapaghiwalay sa inyo. So ano ang kailangan? Ano ang dapat na tinataglay ninyong dalawa para inyong magawa, maisabuhay at maisaktuparan ang tinatawag nating lifetime commitment o panghabang buhay na pagmamahalan? Una, kailangan ang inyong katapatan sa isa't isa. Okay? Faithfulness, fidelity. Maraming mga mag-asawa, maraming mga nagmamahalan, nagkakaletse-letse ang buhay kasi nagtataksil. Kaya kung nais ninyo na ang inyong pagsasama ay maging matatag at panghabang buhay, maging tapat kayo sa isa't isa. Ha? Harold, wala nang iba pang babae sa buhay mo, kundi si Mylene. Mylene, mula sa araw na ito, wala nang lalaki pa sa buhay mo, kundi si Harold. Okay? Wala na. Kahit pa may makita kayo, maganda o gwapo, wala na. Tapos na. Ha? Kaya, maging tapat kayo sa isa't isa. Pangalawang kinakailangan sa panghabang buhay na pagsasama, yung tinatawag na pagmamahalan. No? Tapat, yung pangalawa, pagmamahalan. Kailangan yung pagmamahalan ninyo, lagi ninyong pag-aalabin sa inyong puso, sa inyong kalooban. Araw-araw, dapat ipapahayag ninyo ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Yun ang pinakapuso ng panghabang buhay na pagsasama, yung inyong pag-ibigan, yung inyong pagmamahalan. Kaya, napakahalaga na araw-araw, ipapahayag mo, Harold, kay Mylene ang iyong pag-ibig sa kanya. Ganon din ikaw, Mylene. Ipapahayag mo sa kanya ang iyong pag-ibig, kay Harold. Sabi nga, I love you 3 times a day. Ha? Sasabihin mo lagi yan, pagkagising, no? Bago matulog, bago umalis, pagkarating, no? Papahayag ninyo lagi ang magic word, ang inyong pag-ibig na siyang dahilan kung bakit kayo ngayon nag-aalay ng buhay sa isa't isa. Ano ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay ang pag-aalay ng buhay. Sabi ni Jesus, wala nang hihigit pa sa pag-ibig. Pag-ibig na nag-aalay ng kanyang buhay. There is no greater love than this, to offer one's life. Yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig, hindi yung feel na feel mo. Hindi yung pag-ibig na kilig to the bones. Ha? Ang pag-ibig ay isang pag-aalay ng buhay araw-araw. Pag-aalay ng buhay. Love is to offer one's life. Ganon si Jesus. Papasok tayo sa mga mahal na araw. Mula bukas, gugunitain natin ang dakilang pag-ibig.
Ano yung dakilang pag-ibig? Na si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa. At yun yung pag-ibig na inaasahan na tutularan, babagtasin, at susundang yapak ng mga mag-asawa. Pag-ibig tulad ng pag-ibig ni Jesus na inialay ang kanyang buhay sa diwa ng pag-ibig. Kaya yun yung pangalawa, no? Harold at Mylene, para kayo manatili, nagmamahalan hanggang sa huling hininga, pag-ibig. Pag-ibig ng patutunguhan at ang diwa ay ang pag-aalay ng buhay. At panghuli, para magawa ninyo yung tapat at pag-ibig na nag-aalay ng sarili, ang pangatlo ay buhay panalangin. Prayer life. Kailangan, Harold, magdasal ka na. Sinong ipagdadasal mo? Si Mylene. Mylene, magdasal ka na din. At sinong lagi mong ipagdadasal? Si Harold. Ha? Tanungin ninyo ang maraming mga mag-asawa, bakit sila nananatili na nagmamahalan sa kabila ng maraming mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay bilang pamilya at bilang may asawa? Siguradong isasagot nila, sila ay nagdadasal. At totoo yan. Laging sinasabi, nadidinig natin, the family that prays together stays together. Kaya't napakahalaga na kayong dalawa, Harold at Mylene, lagi kayong magdadasal, lagi kayong magsisimba. Yan ang susi. Kung nais ninyo maging matagumpay ang inyong buhay may asawa at buhay pamilya. Ang inyong pagdadasal, ang inyong palaging paglapit sa Panginoon, ang siyang magiging garantiya na kayo ay magiging tapat sa isa't isa. Your faithfulness to God is a guarantee and foundation that you will be faithful to each other. Subalit, kapag kayo nagtaksil sa isa't isa, hindi lang kayo nagtataksil sa asawa ninyo, nagtataksil din kayo sa Diyos. Kaya't laging magdadasal, laging magsisimba, laging gagawin ninyo na ang Diyos ang sentro ng inyong buhay, may asawa. No? Make God the center of your life. Married life, family life. God must be the center. Upang kayo, anuman ang inyong pagdaanan sa buhay, maging matatag kayo. Anuman ang mga pagsubok sa buhay, malampasan ninyo. Bakit? Because God is there in your life. Kung paano ang Diyos nagmamahal sa inyo, magmahal din kayo sa isa't isa tulad ng Panginoon. God is love. No, kung paano ang Panginoon, pinapatawad tayong lahat, kayo din, lagi rin kayo magpatawad sa isa't isa. Kung paano ang Diyos nagiging matyaga sa bawat isa, maging matyaga din kayo sa isa't isa. Sabi nga, doon sa ibang bagay ng kasulatan, God is patient, God is kind. Okay? Kaya, yun yung pangatlo. Gawin ninyo sentro ang Diyos through your prayer life sa mga inyong gawaing espiritual. So yan yung tatlong kinakailangan. Marami pang pwedeng ilagay. Pero yun lamang yung tatlong nakikita kong importante sa isang panghabang buhay na pagsama. Una, yung katapatan. Ang dami na ngayong di nagiging tapat. Sa Facebook pa lang, kita mo na kung tapat o hindi. Ang daming fake news. Kaya maging tapat sa isa't isa. Ano man ang mangyari. Pangalawa, pag-ibig na nag-aalay ng buhay. At pangatlo, make God the center of your life, prayer life, as a part and parcel of your family life, of your married life. Kaya tayo ngayon ay magpapatuloy na. Inanyayahan ko yung tagapagsindi ng kandila. Candle sponsor, sindihan ninyo ang kandila. Minamahal kong mga kapatid, dalatigit, sina Harold, Mylene,
Sabi niya kumpil na kaisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon, sa pagdiriwang ng banal na misa, mulit muli kayo nakikisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon, kayo ay kusang loob ng dumudulog dito sa simbahan, humihiling ng panalangin at pagbabasbas, ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod at ipagtibayawan ng Panginoon. Kayo namang mga naririto ngayon, ay manalangin para kina Harold at Mylene, bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating simbahan, sa ating sambayan ng Kristiyano. Tumayo kayong dalawa ngayon, Harold at Mylene. Lumapit po yung mga ninang sa tabi ng nobya. Lumapit po ang mga ninong sa tabi ng nobyo. Inihiling ko ngayon na buong katapatan niyong ipahayag inyong damdamin sa isa't isa. Mylene, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Harold na iyong pakamamalit paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Harold, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mylene na iyong pakamamalit paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayo, Harold at Mylene, na gumanap sa inyong responsibilidad sa simbahan at sa ating bayan, na umasa ang inyong araw kayo ng mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano at Katoliko? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Harold at Mylene, sa harap ng Diyos at ang kanyang simbahan, maghawa kamay kayo. Pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang miting magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Mylene, sumasangayon ka ba na maging asawa si Harold na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakalob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niyang responsibilidad ng buhay may asawa? Opo, Father. Harold, sumasangayon ka ba na maging may bahay si Mylene na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakalob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang responsibilidad ng buhay may asawa? Opo, Father. Kung ganon, sabihin ninyo, pagkatapos ko, Ama, Ama, kami po Kami po ay inyong loobin, ay inyong loobin, magkaisa magkaisa ng kalooban at damdamin. ng kalooban at damdamin. Mula ngayon, Mula ngayon, sa kaginawahan at kahirapan, sa kaginawan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa kaginawan at sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatuloy ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtatalin puso na inyong pinagtipan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, babasbasan natin ang mga singsing at mga aras. Ngayon na magbibigayan kayo ng aras at saka ng pagsusuot ng singsing, magbitaw na kayo ng kamay. Pwede mo yun sa babae. Saan yan nakasukat? Mylene, kailanman, hindi kita pagtataksilan. Suot mo, makaingatan, ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Harold, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot mo, pakaingatan, ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maylin, kailanman, di kita pababayaan. Binibigay ko sa iyo ang mga aras na ito na siyang tanda ng aking pagpapalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ang ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Harold, tinatanggap ko ito at nangangako ako na maging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Tanggapin din ninyo ang Bibliang ito. Nilalaman dito ang mga salita ng Diyos. Gawin ninyo bilang mag-asawa na gawing sentro ang Diyos sa inyong buhay. Gawin ninyo na ang mga salita ng Diyos ang siyang tanglaw sa inyong landas at liwanag ang salita ng Diyos sa inyong mga daraanan. Nang sa gayo kayo maging matatag, nagmamahalan bilang mag-asawa, nagbubuo ng pamilyang Kristiyano sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, iniharap ko na po ang bagong kasal, ang mag-asawa, sina Harold at Maylin. Pasalubungan natin po sila na masigabong palakpakan. Yun pong mga ninang, malapit po yung mga ninang sa dalawa. Mamano po, palapit po kayo sa yung mga ninang yan. Yan, lapit po kayo sa nobyo. Yan. Tapos balik na po sa upuan, pag ganun o. Pagkatapos magmano ng dalawa, balik na po sa upuan ng mga ninang. Pwede na hong bumalik yung mga ninang na nakapagmano na. Okay po. Pag ganoon din po yung mga ninong, magmamano po itong dalawa. Pagkatapos po magmano, babalik po kayo sa upuan. Ngayon po, magsiupo na po ang mga tao. Luluhod po itong dalawa. Luhod kayong dalawa. Kaya mo ba lumuhod? Yung iyong kamay dito. Tapos yung ito, hawakan mo ito. Tapos kamay mo. Ito, hawakan ulit. So, lalagay ho ngayon yung belo. Belly sponsor. Pagkatapos ng belly sponsor, cord sponsor. Awit sa pag-aalay.
So bago po tayo magpatuloy ng misa, nais ko lang akong makiusap at magpaliwanag. Wala po sa oras na ito ang mag-asawa po, Harold at Mylene, nakaluhod po sila sapagkat sila'y merong belo at cord. So sa tayo naman po mga tao, meron po tayong pagkakataon na sasabihan po na luluhod. Kaya po sa mga oras po na yon, pag narinig po yung luluhod, inihiling ko po sa inyo na luluhod po kayo. Kasi marami pong mga nagpapakasal na hindi na lumuluhod kasi mga nakagawn, mga nakadamit ho na pangkasal. No? Pero ako po dito sa Mendez ay sinasabi ko po na kung kayo papasok sa simbahan at may misa at kailangang lumuhod, pwede po kayong lumuhod talaga dapat kasi ho, yun ho talagang dapat gawin. No? Maliban na lang po kung kayo po ay talagang matanda na, talagang hindi nyo kaya, no? Ikamamatay ninyo ang pagluhod, excuse po kayo. No? Pero kung kayo naman po na may malakas, at talaga namang malakas pa rin namang kumain at uminom at mamulutan, ay kayo iluluhod. No? Kasi ho, yun ho, nakakasama ho ng loob na marami, Katoliko, ay hindi ho lumuluhod sa oras po ng kasal o kaya ng libing. Ngayon, kung kayo hindi Katoliko, pwede ho kayo lumabas muna at doon na lang muna kayo, tatawagin na lang kayo mamaya sa picture taking. Pero kung ayaw nyo lumabas, susunod ho kayo. Luluhod ho kayo. Kayo? Maliwanag po ba yun? Kahit mga photographer. Ha? Hindi naman magtatagal yun. Merong part lang na nakaluhod. Okay? Sa mga ayaw lumuhod na matitigas ang ulo, sana kunin ka na ni Lord. Hindi ko lang alam kung sinong Lord. Yung Lord sa itaas o yung Lord sa baba. Okay? Kaya ho, bago ako magpatuloy ng misa, sinasabi ko po yun, pinapaliwanag ko po. Kasi minsan, may mga pari, pinapagalitan, hindi naman pinapaliwanag, hindi nagre-request. Kaya ako po, ginagawa ko po, pinapaliwanag ko, pinapakiusap ko. Kaya, binibigyan ko kayo ng pagkakataon, kaya ba ninyong lumuhod? Kung hindi niyo kaya, labas na muna kayo. O sabihin niyo, Father, may sakit ako eh. Mag-atuhod ko. Okay? Naiintindihan ko po yun. Oh? Pero kailangan magalang kayo na nakaluhod, tahimik. Oh? Kung hindi nyo kaya. Pero yung mga malalakas pa naman sa kalabaw, lalakas pang kumain, lakas pang uminom, nakikita ko po kayo kung kayo nakaluhod. Okay? Kaya kung hindi nyo kayang lumuhod, labas na. Para wala tayong problema. Kung kayo mananatili, ibig sabihin, makikiisa kayo sa ating gagawin sa loob ng simbahan. Tumayo na po ang lahat maliban sa ikakasal. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyong banal. Ama naming lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-isang dibdib ni na Harold at Mylene. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay lawin mong kanilang may handog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinesta namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat at matuwid na ikaw ay aming pasalamatan. Pinag-iisang dibdib mo sa banal na tipan ng iyong pinagsamang hindi na mapaghihiwalay, upang sa pagdami ng mga anak sa iyong simbahan ay maidangal ang pagtatalik ng mga ikinasal. Ikaw ang lumikha sa San Sinukob, at ikaw rin ang tagapangasiyo ng iyong buhay na kaloob, upang sa pagdami ng mga tao iyong ikalugod, na dumami ng mga kabilang sa iyong simbahang kinukupkop, sa mga ni Kristong sa aming lahat ay tumubos. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni ngayon sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ito po yung sinasabi kong parte na luluhod. Sandali lang po ito. Yung ayaw pong lumuhod, lumabas. Ngali akong kausap.
Mga bata, excuse. Siyempre, mga bata pa yan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mo pong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo, tinapay ng buhay, kalis ng kaligtasan. Kami po nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo at lumuhod sa harap po ngayon para maglingkod at sumamba sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Pope Francis, aming Santo Papa, di sa Pinlado Evangelis, sa naming Obispo, ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang salay muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ng kanyang esposo si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob.
Sa punto pong ito, hinihiling ko po yung mga magulang, lalapit po kayo sa inyong anak. Ilalagay po ninyo inyong kanang kamay sa balikat ng inyong anak. Kaya naman po mga ninong at ninang, ang inyo naman pong kamay nakaganito, ano? Gawin ho natin yung pray over po, ano? Mga ninong at ninang. Mga kapatid, tayo ay mananalangin para sa mga bagong kasal na Harold at Mylene. Manalangin tayo. Ama naming banal, nilikha mo po ang tao bilang lalaki at babaeng iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-isang dibdib ay may isang katuparan ang iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming pagmahal, ilobo po na sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan ay mabanagan ang tipan ng iyong paghirang na iyong minarapat ipagkaloob sa iyong simbahan upang ang pinihiwatig mong lubusan ay maglahad ng pag-isang dibdib ni Kristo at ng simbahan. Kaya naman hiling po namin na sina Harold at Mylene ay gawaran ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipagkaloob po sa pagkasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ang pag-ibig mong bigay at sa isa't isa'y kanilang may ipamana sa iyong pakikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin po sila ng matatag na tahanan, mga anak na hubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal at magiging maasahang kaanib ng simbahan. Marapat rin mong pupuspos ng pagpapala ang babaeng ito na si Mylene, pangbilang asawa ni Harold at bilang ina ng mga anak nila, kanyang maghanap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gayon din naman po, pangunahan mo ng iyong pagwasbas ang lalaking ito na si Harold, upang kanyang magampan ng marapat ang tungkulin ng asawang matapat ni Mylene at namang maasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo po sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan ang piging na di magwawakas sa pamamagitan ni Jesucristo, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mari na pong ibaba ang mga kamay. Salamat po. Mari na pong bumalik ang mga magulang sa upuan. Mari na pong tanggalan ang cord sponsor. Pwede nyo nang tanggalin. Ganon din ang pagkatapos tanggalin ng cord, yung bell, tatanggalin rin ng bell sponsor o yung belo. Panginoong Jesucristo, sinabi po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghin mo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalubong po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, laging sumainyo. At sumayuri. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito na po yung last time na luluhod po tayo. Sandali lang ho ito. 1 minute lang ho ito.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus, ang pinagmumula ng tapat, wagas at banal na pagmamahal ng mag-asawa at ng pamilya. Sapagat siya ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na nag-alay ng buhay sa bawat sa atin sa diwa ng pag-ibig. Ang kordero ng Diyos, ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa atin pong komunyon, pag sinabi pong katawan ni Kristo, sasagot po kayo ng amen. No? Katawan ni Kristo, amen po isasagot. Magsiupo po kayo. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyo pong loobing makiisa ay panatilihin mong umiiral sa mga nagsalo sa hayang nagbibigay buhay. Kabalagin mo pong nagmamahalan at nagkakaisa ng kalooban at kaisipan, sina Harold at Mylene, na pinangbuklod mo sa banal na pagsasama at iyong pinapagsalo sa pag-inuming nagpagkakaisang ibinibigay sa magitan ni Jesucristo, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Habilin ko sa inyo, Harold at Mylene, mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Mylene, pag-ibig may patunayan, sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Harold, may bahay may ibigin tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan.
Kaya naman, mga ninong at ninang, mga kaibigan, nina Harold at Maylene, lagi ninyo silang ipagdarasan. No? Upang sila ay manatili, nagiging tapat, nagmamahalan, na nag-aalay ng buhay sa isa't isa, at higit sa lahat, patuloy ang malalim na ugnayan sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain tayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tagalin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay ating pasalubungan ng palakpakan ang bagong kasal, Mr. and Mrs. Harold and Maylene Baluyo. At ating sasaksihan ngayon ang first kiss, ano? Ang banal na halik sa loob ng simbahan. Harold, you may now kiss your bride, Maylene. Okay. So maupo na po ang mga tao, pwede na po umupo ang lahat. Kayong dalawa, taas kayo dito kasi pipirmahan natin itong dokumento. Maaaring umawit ang choir kung mayroon kayong alam na awit.
Ba't ako tayo dalawa? Salamatan dito. Hi. Okay na. Sige na, Daddy. Okay na daw. Sa lahat po. Okay na. Sige. Saan dyan? Okay, ready. Sa lahat po ng umattend at hindi naka-attend na nanonood sa live ng aming kasal ngayon dito sa simbahan. Maraming salamat po. Punta po tayo sa venue namin para sa konting salo-salo. And Thank you po. sa live stream. At maraming salamat. Good morning po. Thank you po sa live stream. Thank you po sa live stream. Pictorial na. Oh. Okay na po. Ay.